Time to unbox and mag-set up tayo ng Epson L3250 printer with Wi-Fi. So magre-refill tayo ng ink and then i-test natin para tignan natin kung gumagana. Tapos magse-set up na rin tayo ng Wi-Fi. And then eto na yung test printing. Tapos mag-picture syempre. Tignan naman natin yung Epson L3210. So, same din siya, printer, copier, and scanner. And very productive din ang product na ito dahil as in makikita mo yung appearance, almost the same. Kaya lang, ang wala sa kanya is yung Wi-Fi. So, ito ang parang nagustuhan ko sa binili kong printer. It's because meron siyang Wi-Fi na you can use your phone para i-print yung mga documents na hindi mo na kailangang i-on yung computer. So, i-on mo lang yung Wi-Fi mo and boom! Yan, pwede mo nang gawin yan. And ito yung upgraded version sa L3210. Nag-order ako sa Shopee and eto na, nag-arrive na yung ating product. Kaya magbayad lang po muna tayo and then mag-unbox tapos mag-set up. So, inaabangan na natin yung delivery ng printer. Ang bilis, no? 2 to 4 days meron na siya dito. Kaya aabangan na natin kasi katatawag lang ng seller and ayun, bubuksan na natin yung gate kasi medyo malaki yung printer syempre na nakabox. Sobrang excited na ako dito sa bagong printer na i-unbox natin. Yung printer. Ayan na siya, oh. Akala ko mabigat siya pero magaan pa na siya, oh. I am a strong and independent woman. Char lang. So, ayan, ito yung box malaki. And i-open na natin. I-unbox na natin siya. Ito na yung box. Medyo may nabuksan lang siya ng konti pero okay lang. Kaya it's time to unbox. Minsan, hindi mo talaga may iwasan yung pagpunit ng bubble wrap due to yung mga handling talaga ng career. Pero it's okay basta ang importante hindi nasira yung box or walang damage yung printer mismo. Kaya nagpapasalamat ako dahil the product arrived safe and wala siyang sira kasi magiging hassle kapag may damage at hindi siya nagpa-function kapag ganun yung nangyari. So anyway, happy ako na nag-unbox dito dahil wala akong nakitang mga any signs of damage. Kaya napili ko siya kasi meron siyang Wi-Fi. So, makikita niyo dyan. Kaya, pwede mo nang direct na i-contact yung printer using your phone para mag-print ng documents. Kaya, ayan, buksan na natin to. Buti na lang, hindi siya mabigat. Kaya, madali ko siyang na-unbox. Makikita niyo dito na okay yung packaging niya. Tapos, ayan yung mga components niya, accessories, and ayan, makikita niyo yung mga cord, tapos yung ink, syempre, na libre. Alangan naman na wala, diba? So, ayan yung main unit, yung printer. So, ayan, huhubaran na natin, tapos tatanggalin lang natin yung stickers. Buti na lang, naka-fully wrap itong mga ink para hindi sila mag-leak habang nasa kalsada or on its way here dito sa amin. And makikita nyo na sa every part ng printer, meron siyang mga stickers na blue na kailangan nating tanggalin para hindi siya magiging sagabal kapag iti-test natin and magsisimula na tayo mag-print ng mga documents later on, o diba? And syempre, i-fill natin itong ink niya para magiging ready siya habang nagsiset up tayo. Ang maganda dito is hindi siya makalat kapag i-refill mo yung ink dahil ayan siya, oh. Hindi ka magkakaroon ng stains sa kamay mo. Meron siyang specialized na tsuva para smooth yung paglalagay. So makikita niyo yung chamber, unti-unti siyang nilalagay. And syempre, dapat hindi mo siya i-interchange kasi magkakaroon ng problema kapag hindi mo nilagay sa tamang lalagyanan yung per color ng ink. Closer look, ayan, yung mga color, tapos yung pangalan ng colors. And, ayan, i-secure na natin para hindi siya mag-leak.
Tapos, may kita nyo yung black, yellow, magenta, at yung basta red and blue. Ayan yung chamber niya. And dapat hindi mo talaga sila pinaghahalo lahat. Using the manual, eto na yung may susundan ka dyan na mga number of steps. So, tinetest natin dito yung pag-switch ng power, pag-switch off. Tinetest natin kung may leak ba yung cartridge. Tapos, tinetest natin yung bond paper, kung swak nga ba siya, may mga clog, yung mga ganon. Dapat tinetest yun lagi para malaman mo kung fully functional ang printer na nabili mo. Ayan, buti na lang, na-test na siya, na-test print, and ito yung result. Wala namang problema, kaya after ng test print na ito, is mag-set up na tayo using the CD. Kaya isasaksak na natin yung CD and begin the set. Ayun na nga, na-set up na natin. I-set up pa natin pala, I'm sorry. So, ayan yung CD, and i-follow na lang natin yung simple task niya, napaka-user-friendly. And makikita mo, sineset up na natin yung kanyang Wi-Fi. So, ayan, I hope mag-work ang Wi-Fi niya. Isa-set up natin yung Wi-Fi and password. Kaya i-connect natin to. Ayan. Tsaka yung password dito sa modem. Kaya, ayun. So, ito yung i-enter natin. So, ayan. Ayan, medyo magulo, sorry. Makikita natin dito sa printer, ayan, yung Wi-Fi. So, ito. And then, dito. Ayan. Yung Wi-Fi auto-connect. Printer setup, tapos, ayan. No-connect na natin siya. O, diba? Para hindi na tayo mahirapan kapag mag-print, gagamitin na natin itong phone. Grabe, ang tagal ha. Mukhang ulit-ulitin mo pala yung pag-install dito as in nakakaloka. So, dito na tayo sa may install portion. So, i-click na natin yan. It's ayan. So, installation na tayo ngayon. Tapos na natin na i-set up yung Wi-Fi. Ayan, tapos na natin na i-set up. Ngayon naman is ayan na. So, malapit na. I would like to say thank you to Hub Online Store dito sa Shopee. Makikita nyo dito yung kanyang concern. Sinend niya yung mga pictures ng box bago niya sinend sa akin. And ayan, ang bilis niya, very responsive sa mga queries. Tapos mahaba siyang mag-reply. Hindi siya suplada or suplado. Very proactive siya, and mafe-feel mo talaga yung care ng customer service sa kanila. I'm very thankful and highly recommended ang store na to, unlike sa iba na suplada at hindi nagre-reply sa mga queries ng kanilang clients. O diba? Kaya thank you so much. So, may glitch daw sa CD. So, ayun, sinunod ko naman yung sinabi niya na i-reinstall. I-reinstall ko naman yung CD, and kaya highly recommended ang seller na yon. So, if you're interested na bumili ng bagong printer, yun yung seller, parang ito, ang dapat nyong piliin dahil highly responsive siya. So, sabi dito is print test page. Test. Yun. So, nagpre-print na siya. And tignan natin kung ano yung pwede niyang i-print. Oh. So, meron siyang pa-congratulations. Bongga, no? Wow. Sabi dito, congratulations, you have finished setting up your printer. Woo! So, pwede na siyang i-print. Pwede na siyang magamit. Ang gagawin na lang natin is click next. Ayun. So, sabi niya, wait. Do not turn off. So, hintayin na lang natin na mapuno yan. Ayan, nag-update na siya. So, do not turn off your computer or printer or disconnect. So, hahayaan na lang muna natin siya. After nyan, check functions. Then, finish na. So, i-click natin yung next. Ayun. Ayan. So, makikita na natin, nag-update na siya. So, eto. Hintayin natin na mapuno siya. Tapos, skip na lang muna natin to. Yung skip. Ayan. And then, the product is ready to use. So, finish na.
So, nasa sa'yo din yun kung i-register mo online or hindi. Pero sa akin, skip muna. So, finished. And the product is ready. So, subukan naman natin mag-scan. Lalagay tayo dito. Ayan. So, try lang natin mag-scan. And i-press lang natin itong black and white. So, ayan, ini-scan na niya. So, in fairness, it's working. Kaya, ang gagawin natin is, let's connect. The printer is already connected to the Wi-Fi. So, magpe-print na tayo. Bale, magpe-print tayo dito sa phone gamit itong Epson iPrint. So, pipili tayo ng print documents and titingin tayo dito ng acknowledgement. Acknowledgement and then ganyan. So, ayan na nga. And ipipress natin itong print. So, print and eto na. Nagpiprint na siya. So, makikita nyo na ayan. So, diba? Gumagana na yung Wi-Fi na nakakonect dito sa phone and eto na ang ebidensya. So, yes, fully operational na itong Epson L3250 na printer. And as you can see, meron na siyang ink. Ang gagawin na lang dyan is i-refill if ever man na maubos ito. So, ayan, ang maganda dito is naka-Wi-Fi ready na siya, in which walang Wi-Fi sa L210 na unit. And yes, installation and setup complete. Kaya, I hope may natutunan kayo dito sa video na ito sa pagsa-setup ng printer, itong Epson L320. So, similar din siya sa may L3210. Kaya lang, except yung Wi-Fi. Kasi yun yung difference nila. Ito may Wi-Fi, yung isa hindi. Kaya kung may questions lang kayo, mag-comment down below. Or i-reply nyo na lang itong video na to if may hindi kayo naintindihan sa pagsa-setup ng printer na ito ng Epson. And you can also reach me out in my Facebook page, Twitter, TikTok, and Instagram. So, thank you very much and have a wonderful day.